Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumain niyo rin. Minamahal kong mga kapatid, sa huling hapunan, ipinakita ni Jesus ang kahulugan ng pag-ibig niya para sa atin. Lumuhod siya, ibinaba ang sarili, at hinugasan ang mga paa ng kanyang mga apostol. Sa tapat na pagdilingkod sa kapwa, maipadama ang pag-ibig ni Kristo, at ito ang magiging palatandaan ng bawat alagad niya. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami mga tinubos ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamta ng kalayaan at pamana sa piling mo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagbalik sina Pablo at Bernabe sa Listra, sa Iconio at sa Antioquia ng Pisidia. Pinatatag nila ang kalooban ng mga alagad at pinagpayuhan na manatiling tapat sa pananampalataya. Magdaranas muna tayo ng maraming kapighatian bago makapasok sa karyaan ng Diyos. Turo nila sa kanila. Sa bawat simbahan, humirang sila ng matatandang mamamahala at matapos manalangin at mag-ayuno. Ang mga ito'y itinagubili nila sa Panginoon na kanilang pinananaligan. Tinahak nila ang Pisidia at nakarating ng Pamphylia. Ipinangaral nila sa Perga ang salita ng Diyos. At pagkatapos ay bumaba sila sa Atalia. Mula roon, naglayag silang pabalik sa Antioquia. Dito sila nagsimula ng gawaing ginanap nila matapos silang itagubilin sa pagkakalinga ng Diyos. Pagdating doon, tinipon nila ang mga kaanib ng simbahan at isinalaysay ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila at kung paanong binuksan niya ang daan upang makapanampalataya ang mga hentil. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Ang Panginoon Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya ay hindi kumukupas. Siya ay mabuti, at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang paningin niya ay mamamalagi. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Magpupuring lahat sa iyo, O Poon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitan tunay kang dakila, makapangyarihan. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng pagkahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa. Wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, bumababang galing sa langit, buhat sa Diyos, gaya ng babaeng ikakasal, gayak na gayak sa pagsalubong sa lalaking mapapangasawa niya. Narinig ko ang malakas na tinig
mula sa trono. Ngayon, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Mananahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Makakapiling nila ng palagian ang Diyos at siya ang magiging Diyos nila. At papahirin niya ang kanilang mga luha. Wala nang kamatayan, dalamhati, pag-iyak at sakit, sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Pagkatapos ay sinabi ng nakaupo sa trono, ngayon, binabago ko ang lahat ng bagay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Bagong utos ni Kristo, magbibigan sana kayo, tulad ng pag-ibig ko. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkaalis ni Judas mula sa huling hapunan, sinabi ni Jesus, "Ngayoy mahahayag na ang karangalan ng anak ng tao at mahahayag din ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan niya. At kung mahayag na ang karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng anak at gagawin niya ito agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo ako makakasama. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. Kung paanong iniibig ko kayo, gayon din naman, mag-ibigan kayo. Kung ako'y o kung kayo'y mag-ibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Pakibati mong katabi mo ng isang magandang araw. Yan. Maganda po ba ang araw? Uy, syempre, kahit ano pa yan, maganda pa rin ang araw. Kung noong isang linggo, ang ating pagdiriwang ay tungkol sa mabuting pastol. Naalala niyo pa po ba? No? Last week, ang ating pagdiriwang ay tungkol sa mabuting pastol, kung saan inilarawan sa atin ng Ebanghelyo kung paano makikilala ang isang mabuting pastol. Sino pong nakakaalala? Taas ang kamay. Kaunti lang, no?
O di bale, alam ko naman, madali tayong makalimot. Alam ko naman, ang Pinoy, madaling makalimot. Kaya ipapaalala ko po, no? Review lang tayo kaunti. No? Sana, wag mo tong malimutan para hindi ka na maloko. Ay, naku, may hugot si Father. No? 3, yung isang linggo, 3 yung pagkakalarawan sa atin ng mabuting pastol. Sabi, nung isang linggo, ang mabuting pastol daw ay may boses. Pangalawa, kilala ang kanyang tupa. At pangatlo, may malasakit. Yan ang mabuting pastol. At ipinakilala sa atin ng ating ebanghelyo kung sino ang mabuting pastol. Naalala niyo pa ba kung sino ang mabuting pastol? Sino? Yun, huwag niyong kakalimutan. Ang ating Poong Jesus Nazareno. Siya ang mabuting pastol. Samantala, ngayong linggong ito, ngayong araw na ito, ipinapakilala naman sa atin ng ating mga pagbasa kung sino ang alagad ni Jesus. Nung isang linggo, ipinakilala sa atin si Jesus. Ngayon, ipinapakilala sa atin kung sino ang alagad ni Jesus. Hindi lang basta alagad, ha? Kundi tunay na alagad. Sabihin nyo nga po, tunay na alagad. Kasi hindi lahat ng alagad tunay. Yung iba, peke. Gaya ni Judas. Diba? Siya ay kabilang sa 12 alagad ni Jesus. Pero kahit tinatawag siyang alagad, hindi siya tunay na alagad. Siya'y peke kasi siya yung nagkanulo kay Jesus. Pero kahit ganon, ipinapakilala sa atin ni Jesus ang tunay na alagad. At ito ay sa pamamagitan ng kanyang bagong utos. Ang bagong utos ni Jesus, mag-ibigan kayo. Ano po yung bagong utos ni Jesus? At sinabi ito ni Jesus noong huling hapunan, noong umalis si Judas para ipagkanulo si Jesus. Doon niya ibinigay ang kanyang bagong utos. At sinabi ni Jesus kung paanong inibig ko kayo, gayon din naman mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-ibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Tingnan mo nga naman, Tingnan mo nga naman si Jesus. Alam na niya ang mangyayari at alam pa rin niya ang mabuting gawin. Alam niyang lolokohin siya. Alam niyang ipagkakanulo siya. Pero ang tinuturo pa rin niya ay kung ano ang mabuting gawin. Hindi man mabuti ang mangyayari, ang iniutos pa din niya ay gawin kung ano ang mabuti. Alam na nga na siya'y ipagkakanulo, pero sa halip na magalit, sa halip na turuan ang kanyang mga alagad na magalit, ang kanyang sinabi, mag-ibigan. Mag-ibigan. Ang dali po magalit kung alam mong ikaw ay lolokohin. Ang dali gumawa ng masama kung alam mong ikaw ay ipagkakanulo.
Pero sa kabila ng kasamaang ginawa, pagmamahal pa rin ang nasa isip ni Jesus. Kaya naman, sa lahat ng mga nabigo, sa lahat ng mga nasasaktan dyan, sa lahat ng niloko, sa lahat ng mga umiiyak, sa lahat ng mga iniwan, wala tayong ibang dapat gawin kundi ang umibig. Wala tayong ibang dapat gawin kundi ang umibig. Dahil ito ang tatak ng isang tunay na alagad ni Jesus, ang marunong umibig. Pero, hindi lang po basta-basta pag-ibig, ha? Hindi lang basta-basta pag-ibig. Kasi yung iba, magbigay lang ng rosas, pag-ibig na. Yung iba, magandahan lang, magwapuhan lang, pag-ibig na. O yung iba nga, napusuan lang, pag-ibig na. Hindi po. Dahil mayroong dalawang katangian ng pag-ibig ang tinutukoy ni Jesus na siyang tatak ng pagiging alagad ni Jesus. Dalawa lang po. Huwag niyo akong tutulugan. At sana, huwag niyo itong kakalimutan. Dalawa. Una, ang pag-ibig na tapat. Sabihin niyo nga po, pag-ibig na tapat. Ito po yung sinasabi kina Pablo at Bernabe sa ating unang pagbasa. Pinayuhan silang manatiling tapat. Sinabi sa kanila ito dahil sila ay magdaranas ng maraming kapighatian bago makapasok sa kaharian ng Diyos. Kahit magdaranas ng kapighatian, ang sinabi sa kanila ay umibig ng buong katapatan. Kagaya na lang ng pag-ibig ni Jesus, tapat. Gasino na lang na manloko din siya dahil siya ay niloko ni Judas. Ano ba naman yung magalit siya? Total, ginawa naman siya ng masama. Pero hindi. Hindi dahil ang katapatan ay laging nasa panig ng kabutihan. Kaya nga, yung mga nasasaktan dyan at umiiyak, hindi po dahilan para huminto. Huminto na umibig. Pero, yung mga nanloloko naman dyan, tingnan ninyo din. Dahil hindi mo pwedeng sabihing nagmamahal ka kung ikaw ay sinungaling. Walang katapatan kung ang nasa isip ay puro kasamaan. Kaya kahit bali-baliktarin natin, kung ikaw ay tapat, sa huli, ikaw ay tapat pa rin. Yung salitang tapat, baliktarin mo man, tapat pa rin. Diba? Kahit baliktarin mo yan, pag binasa mo, tapat pa rin. Dahil ang taong tapat, kahit baliktarin mo, kahit lokohin mo, sa huli, tapat pa rin. Pangalawang klase ng pag-ibig na sinasabi ni Jesus at tinutukoy niya ay yung pag-ibig na kaya tayong baguhin. Sabihin mo nga, pag-ibig na kaya tayong baguhin. Ito po yung tinuturo naman ng ikalawang pagbasa. Matapos lumipas ang kamatayan,
ang dalamhati, pag-iyak at sakit, kapag wala na ang mga dating bagay, kaya nitong baguhin ang lahat ng bagay. Ito yung sinasabi ng ikalawang pagbasa. Ibig sabihin, sa madaling salita, isang pag-ibig na kayang lampasan ang sakit, kayang iwan ang pait, kayang patahanin ang pag-iyak, at kayang maging masayang muli pagkatapos ng dalamhati. Normal lang umiyak, normal lang masaktan, normal lang magdalamhati kung ikaw ay umiibig. Pero ang totoong pag-ibig, kaya ka nitong baguhin. Hindi lang naiiwan sa sakit, hindi lang naiiwan sa dalamhati, sa lungkot, kundi kaya ka nitong baguhin, kaya ka nitong dalhin sa mabuti. Sa ganitong klase ng pag-ibig, sa kabila ng sakit, pait at dalamhati, dadalhin pa rin tayo sa mabuti. Ito yung totoong pag-ibig. Yung hindi ka bitter. Kasi kung ikaw ay bitter, hindi ka na muling iibig. At higit sa lahat, mabubuhay kang malungkot. Kaya kahit masakit, iiyak mo lang, lilipas din yan. At sa huli, huwag mong sukuan ang pag-ibig. Hindi naiiwan sa sakit, kundi natututo muli na magmalasakit. Pinapalitan ang pait ng tamis. At sa huli, wala nang pag-iyak. Sa halip, puro na lang halakhak. Tayong mga umiiyak, sa huli, tayo rin ay hahalakhak. Ipangako mo yan at tandaan mo yan. Yung mga masasaya ngayon, sige, magsaya kayo. Yung mga umiiyak ngayon, sabihin mo, okay lang yan. Sa huli, ikaw ay hahalakhak. Dahil lalampasan mo ang pait, kalilimutan mo ang sakit, at ang may iwan, puro lang pag-ibig. Ito po ang ibig sabihin ng pag-ibig na kaya tayong baguhin. Mga kapatid, ito po ang tunay na tatak ng pag-ibig ng isang alagad ni Jesus. Dalawa ang katangian, isang pag-ibig na katulad ng kay Jesus, tapat at kaya tayong baguhin. Amen. Magsitayo po tayong lahat at sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhin, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paparito at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Ama, itulot mong malapit kaming lagi sa iyong mapagmahal na puso.
upang maging tapat kaming saksi ng iyong pag-ibig na siyang pagkakakilanlan namin bilang mga anak at alagad mo. Taus-puso tayong dumalangin at ating sambitin, Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Patatagin mo ang mga namumuno sa aming simbahan upang patuloy silang maging buhay na tanda ng pag-ibig ng Diyos sa mundo. Sa pamamagitan ng tapat nilang pamumuhay at paglilingkod sa iyong kawan, manalangin tayo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Gabayan mo, Ama, ang mga pinuno ng bawat bansa upang maisulong ang pagdadamayan at kapayapaan na siyang magliligtas sa amin sa banta ng giyera, pagkakabahagi at pagkamuhi. Manalangin tayo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Pag-ibig nawa ni Jesus ang pumukaw sa bawat magkasintahang naghahanda para sa kanilang kasal. Sa parehong pag-ibig dinawa sila makasumpong ng lakas. Bilang mag-asawa, manalangin tayo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Dumami nawa ang mga tunay at tapat na saksi ng pag-ibig mo, O Diyos, sa mundo. Mga Kristiyanong pamilya, pari, mga relihiyoso at relihiyosa, mga binata't dalaga at mga balo. Si Kristo nawa ang kanilang maging tanggulan at kalakasan. Manalangin tayo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Tanggapin mo nawa ang mga kapatid naming yumao, na umasa at nanalig sa muling pagkabuhay. Manalangin tayo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama, panibaguhin mo ang aming puso at kalooban upang matularan namin lagi ang pag-ibig ni Kristong anak mo at aming Panginoon na nabubuhay, naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po tayong lahat. Magsitayo na po ang lahat. Panginoon, alay sa iyo, ang iyong bayang nagpupurit na kakaisak sa iyo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay,
Kami pinapagsalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mong ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maaasahan ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay, sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupulong langit at lupa ng kalangian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman numatapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama,
Lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayoy pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagbabasbas ng Poong Yesus Nazareno. Mahal na Poong Yesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman, nahihirapan, may mga dalang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayin kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.